lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. Yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Tangina, bakit nangyayari ito ng hindi nyo inaano sa akin? Hello? Lahat to kumpiskay nyo. Walang permiso yung property to ng city. Penalize nyo lahat yung mga gamit nila dito. Hindi na ako matutulog? Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Tangin ng mga congressman yan. O ngayon, I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh, may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, ngayon pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampulan. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary po naman. Di ba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas, hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, ina-aprobahan naman namin eh. In fact, I'm gonna tell you, yung lima sa lang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. O, anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. O now, I'm calling the attention, and you tell him this. O, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Totoo. The sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? And he's a lawyer. I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahihirapi sila, nasanay sila nung nakaraang panahon
na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina, naawa ako doon sa mga matatanda. Pero mo, alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino? Noong kontraktor. Nino? Ni congressman. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kaya ngayon, nilak namin yung at pinakakasuhan namin. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. You tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yung mga, katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi maghihinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. Sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He's a lawyer, and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyan ang ko. Kaya ako talaga, basta ako, protectionan ko ang karapatan ng mga taga-Maynila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pananaguso nila, sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong, no hard loss ako sa kanila. Sa totoo. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabubola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by Local Chief Executive. Tapos, ang usapan. Ayun po ang tungkol po dyan. Kaya ganyan ang damdamin ko. Tangina, bakit nangyayari ito ng hindi nyo inaano sa akin? Hello? Lahat to kumpiskay nyo. Walang permiso yung property to ng city. Penalize nyo lahat yung mga gamit nila dito. Hindi na ako matutulog. Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Tangin ng mga congressman yan. Asan ang permission? Asan ang permission nito? Unang-una, property ng Maynila yan. Nasaan yung property namin?
yung mga bakal. Ang laki-laki niyan eh. Pag ginahawa yan na nagagamit ng tao rin. Lahat. Ginamit ko pa yan ng pandemic eh. Diyan ko nilagay yung mga pulubi sa kalye. Opo. Sa buong buwan ng pandemic. Sino na naman nagtanggal ng building? Kaya pinaano. Si Randy. Randy! Ano na po kami nandito sa baba, magaling ng paper. Saka sakaling tanggalin na. Randy. Ito, direct sa may permit sa ito, wala. Oh. Bakit yung tatanggalin yung kuryente ng daycare? Huwag yung tatanggalin yung kuryente ng daycare. At kayo, manatili kayo dyan hanggat walang pasya ang pamahalaang lungsod ng Maynila. Hindi congressman. Bakit? Property yan ng Maynila. Hindi yan property ng Kongreso. Pero yun ang sabi po sa amin, papatayan na kayo ng kuryente. Hindi po, Nay. Bakit? Ito ang city electrician. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. Katulad yung sinasabi ni Chairman. Huwag kayong umalis doon hanggat hindi sinasabi ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Kasi property yan ng lungsod ng Maynila, hindi ng Congressman Chua. Kaya sinasabi, kaya nagkakagulo gobyerno. Ang hilig-hilig makialam ng congressman. Kaya, kita ninyo, property namin yan eh. Ginagamit ng taong bayan yan. I know. Maginahawa na nagagamit ng tao yan dati pa eh. I will investigate this. But for the meantime, manatili kayo sa daycare ninyo. Sabihan ninyo na yung mga magulang. Wala po kayo. Ulitin ko po. Dami makapagpapakali sa inyo dyan. Pamahalang. Ganun lang po kasimple. Yan man. Wala nang iba. No. We have to clear it. Kasi bodega na po yan. Tingnan nyo po. Ikaw, Chairman. I mean, may edad naman na kayo. Barangay Hall din. See? Sabi ko. Ano? Kaya lang kasi, kailangan namin clear kasi tatayuan ko kayo ng malaking library. May library kayo eh. Bulok na kasi yun. Hindi pa kami tao. Kaya gusto ko maging library siya ulit. Pero mas malaking library. Okay? Eh, bumalik kayo sa daycare. Saka huwag kayo nagpapaniwala kung kani-kanino. Ang kailangan kausap ninyo, pamahalaan. Biglang papasok ang kontraktor. Hanapan nyo ng chairman kayo. Hanapan mo ng permit sa City Hall. Hanapan nyo ng building permit. May clearance pa. Wala na nag-abiso. Hindi po nag-abiso. Unang-una, pwede namin silang kasuhan ng theft. Bakit? Yung building dyan, bakal, property ng Maynila yun. O nung ngayon, nasaan ngayon yun? Wala na po. Sino nagpakilo? Ayun. Yan dapat ang iniimbestiga ni Chua. Hindi, kaya sinasabi ko eh. Abusado kasi silang lahat. Para silang siga ng pamalang. Giba dito, giba doon. Hindi nyo nga alam. Kaya nagkakagulo ang pamalang. Hindi pa pwedeng ganun. May gobyerno na sa Maynila. Para kanina.